Tubong Masbate ang nakilala kong negosyanteng si Regine. Nakipagsapalaran siya sa Maynila sa pag-asang mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sinimulan niya ito sa pagbebenta ng iba't ibang produkto online. Nang nagsimula po yung pandemic, doon po ako karoon ng ideya magtinda-tinda ng mga sabon, shampoo, kape, lahat po ng mga everyday needs po ng tao. Nagdi-deliver po ako sa village ng free delivery po. Kumukuha ako sa online ng mga paninda. Pina-order sa Facebook, through Messenger, gano'n. Naglabas si Regine ng 50,000 pisong kapital para sa una niyang negosyo. Pinaikot niya ang halagang yan para makapagpatayo ng grocery store kalaunan. Pagdating dito, magkano yung kailangan mong ihanda? Dito po talaga, sir, ako ng 300,000. Oo. Para, kasi dito po, mas okay yung income sa lugar na to kasi kilala po ako dito na tapos mga ano po. Para madagdagan pa ang kita, naisipan ni Regine na pasukin na rin ang pagbebenta ng bigas. Nung sa 300,000 po, ang ano ko po, 200,000 po sa mga grocery items na, tapos yun nga po yung 50,000 sa bigas. Pero bakit naisipan mo na magpasok na ng bigas dun sa mga paninda mo? Kasi po sir, yung area po dito walang bigasan. Kaya sabi ko, bigas naman. Tapos pina-order ko din po. Hanggang sa ang dami sir, order nga po ng bigas. Yun, minakita ko sa online na nag-post. Madami na nag-order sa'yo dati ng bigas. Opo. Saan ka kumukuha nun? Sa kakilala ko lang sir dati. So napansin mo merong demand sa bigas dito sa area. So anong pinlano mo noon para makakuha ka ng stock? Naghanap po ako ng kung saan po ako mas makaka-discount. Oo. Na para kahit paano po yung kita, mas okay. Tsaka maibigay ko din ng mas mababa din sa customer. Oo. Presyo po ng bigas. Bali, ang na-inquire ko sir, pinakamababa is 1,390. 1,390 per sako? Per sako po. Tapos, kasi po, sanay po yung mga tao dito na mas sa akin, mas mura. Ang gusto ko po nun yung mas mababa pa para yung maibigay ko din ng mas mura sa customer para sa akin sila po mamili. May mga kakilala namang supplier ng bigas si Regine, pero sumugal siya at naghanap ng nag-aalok sa mas murang halaga. April 23, 2024, nakita ni Regine ang post ng nagngangalang Joylyn sa Facebook Marketplace. Ang kanyang alok, kaban-kabang bigas sa napakamurang halaga. Nirarush niya po, sinil niya yung bigas. Yung bigasan niya daw po, kailangan ipaubos yung stock. So yung 37 sacks po, ipinatitake on na ng 40,000. Inalok daw ni Joylyn kay Regine ang kada sako ng bigas sa halagang 850 hanggang 900 pesos kada sako. Bakit kailangan pa ubusin yung stock? Magbabakasyon ata sila or yun lang yung mag-aalis sila. Budol alert! Over sa mura at minamadaling ubusin ang binibentang produkto, magdalawang isip ka na. Malamang budol yan. Sa panahon ngayon, hindi na ganun ang presyo eh. Naglalaro na yan sa, sabihin natin 1,000, 1,100, yan. Sobrang swerte mo na pag may nakuha ka na 900. Kasi ang presyo ng bigas ngayon pataas. Dahil cash on delivery naman daw at hindi kailangang magbayad agad, hindi nagduda si Regine. Mas naengganyo pa siya ng alukin ng free delivery. Lalo't manggagaling pa raw sa Las Piñas ang sako-sakong bigas na i-deliver sa tindahan ni Regine sa Cainta, Rizal. Ano ba po, nag-inquire ako nung ngayong gabi. Tumawag po siya, hiningi niya yung number ko. Tapos tumawag po siya nung gabi na i-deliver niya COD. Cash on delivery. Ngayon po, ngayong gabi. So, nagantay po ako ng gabi. Wala naman pong dumating na bigas. Dito na raw nagbago ng linyahan si Joylyn at gusto na lang ipa-pick up sa courier ang mga bigas. Kinabukasan po, nangungulit na siya ng mga bandang 8 po na i-book na. Na ikaw na ang mag-book ng delivery? Na para daw safe yung transaction. Bago ikarga, bayaran ko na po yung bigas. Ayaw ng pakawala ni Regine ang inakala niyang good deal. Kaya naman bumigay siya sa pangungulit ni Joylyn.
hindi kanya titigilan tawagan hanggat hindi kanya sumasagot na, o papunta na ako doon, magpapadala na ako, ganun. Sige ma'am, pakiano na kasi bibigay ko na to sa ibang buyer, ganun, hindi lang ikaw yung kausap ko. So parang inaano ka niya, nilalaro ka niya na parang baka mawala pa sa'yo to. Opo. Na ma'am, kasi kung hindi mo agad may padala ngayong oras, ibibigay ko na sa kabilang buyer. Ayun, pinapamukha niya na meron siyang ibang kausap. Opo. Ikaw naman, pag naririnig mo yon. Ako naman, sa kagustuhan ko nga sir na sayang yung kita. Bakit ngayon, ikaw na yung kailangan mag-book? Bakit hindi ka tulad nung nakaraan na dapat siya yung magpapadeliver tapos magpapayaran mo na lang pagdating? Kasi nga daw sir, sa truck po, wala silang truck. Parang may ibang area po yung delivery ng truck. Okay. So parang ginawa na rin sir yung mga alibay. Wala ka bang hiningi sa kanya na kahit anong pruweba o dokumento? Ano po sir, kasi nung nagbigay siya ng address na pag-book, yun po yung sinearch ko yung bigasan na ibinigay sa akin. Oo. Nakita ko po legit yung bigasan. Yung ano yun, may binigay siyang pangalan ng bigasan? may calling card po na legit po yung bigasan talaga na binigay niya po. Kinabukasan po, nung nangungulit na, nag-book na ako ng lalamog. May nakalagay bang pangalan ng tao? Meron sir. Anong nakalagay na pangalan? Bali, Chito ang nakalagay. Chito. Chito. Chito ang nakalagay. Asawa niya daw po yun. Oo. Ang inakalang deal of a lifetime ni Regine, mauuwi pala sa pagsisisi. Pagkabook niya kasi ng delivery truck, kailangan na raw niyang mag-transfer ng buong bayad bago i-release ang in-order na bigas. Ang unang usapan na 850 pesos kada sako, naging mahigit 900 pesos na. Dinaan siya sa bilis ng hokus-pokus nitong scammer. Pero dahil mas mura pa rin daw yan kumpara sa ibang supplier, nagbayad siya ng 52,000 pesos para sa 57 sako ng bigas. Paghulog ko po noon, itong delivery guy po, tumawag sa akin. Ma'am, hindi pinakarga kasi hindi ka bayad. Sabi ko, kanina pa po ako bayad. Sabi ko, bakit inalisan niyo po yung item ko? Sabi niya, ma'am kasi hindi daw po talaga kayo nagbayad. Yun, pagbalik niya po ng store, yun na nga po, iba po yung napagsendan ko ng pera kaysa sa GCash po ng may-ari. Doon na napagtanto ni Regine na nabudol siya. Ang ibinayad niyang pera, naglaho na parang bula. Hindi na rin daw makontakt ang seller kuno. Kinabahan na po talaga ako na parang sabi ko, patay, sabi ko, scam na talaga, mukhang na-scam na talaga. Kasi pag punta ko dun sir, dun sa messenger, knock-block na po ako pati sa cellphone. Pati sa cellphone? Opo, tinawagan mo? Opo, hindi naman. April 30, nagdesisyon si Regine na puntahan ang bigasan. Dito niya napag-alaman na kausap lang din pala online ni Joylyn ang may-ari ng bigasan. Kaya nagawa nitong makakuha ng impormasyon at magkunwaring siya ang may-ari. Kasi yung video po galing po sa may-ari, hiningi lang niya din po online. Parang in-inquire niya, pahingi ako ng kung ano po sir hinihingi kong information, hinihingi niya din sa may-ari. Tapos, so magkausap sila nung may-ari? Opo. Kumbaga kausap po yung may-ari, kausap ako. Parang middleman po. Sabi ng bigasan, wala pong binabayad, wala pong natatanggap silang bayad. Kaya po hindi binigay si bigas doon sa biktima. Pinakita po nila sa amin yung GCash na kailangan doon po isend. Iba po yung number na binigay po nung inireklamo sa biktima. Ayun naman, bilang nakablock na si Jen, kay Joylyn, subukan natin kontakin si Joylyn gamit ang ibang numero. Okay. Cannot be reached. So malaki din yung probability na mukhang inactive na yung number. No? Ginamit lang niya talaga yung number pang scam specifically sa'yo. Posible. Doon sa may-ari ng bigasan. Yung 50,000, gaano katagal yun bago niyo hukitain, mabawi? Ngayon sir na bago pa lang po ako, medyo buwan po siguro talagang abutin niya. Bago ulit kitain yung ganong kalaking pera. Kasi ano po hindi naman on the spot kitain mo agad yung ganon kalaki. Kasi tulad po nito, parang sa barya-barya po nakita mo,
pagtsatsagaan mong ma-enroll din. So ano sa tingin mo yung pinaka natutunan mo dito sa nangyaring pambubudol sa'yo? Huwag agad basta magtitiwala sa hindi mo naman talaga kilala. Mga first time mo lang nakakausap. Lalo na online po, talagang mag-limit po tayo talaga. As in, bago tayo maniwala, mag-research muna or alamin muna kung talagang legit ba talaga itong kausap natin or pagbibila ng mga. Naghain na ng blotter at reklamo si Regine sa kanilang barangay. Hindi na raw siya magpapadalos-dalos sa mga desisyon na may kinalaman sa kanyang negosyo.